Okay, welcome po sa ating newest episode. At ito ang last episode sa 2 Timothy. Dahil ito na yung nakaraan. Natandaan mo ba, sir, yung nakaraan natin? Yung mga taong namimili ng pakikinggan. ng pakikinggan. Kasi nga, in the last days nga, no, darating ang araw na ang mga tao ay hahanap na lamang ng mga preacher na kung ano yun? Gusto nila yung Yung kikiliti sa tenga pandinig nila. nila. Kumbaga, maghanap sila ng mga tagapagturo na kung ano yung gusto nila, yun lang yung sasabihin. Or agree sa lifestyle nila. O, ibig sabihin, ayaw magpa-correct. Ganun. At familiar naman na yan sa tingin ko sa mga buhay-buhay natin. Maraming mga tao ngayon, hindi na masaway. At kapag... Siyempre, madami ng ano yan, sir. Madami ng, hindi mo ba alam sa childhood ko? Hindi mo ba alam na ganyan talaga? Di ba? Kaso lang, yung napakinggan ko kanina, the end does not justify the means. For example, kailangan mo tumulong sa family mo, tapos ang means niya, magnanakaw ka. Pero ang goal niya maganda. Pero yung means niya is magnanakaw ka, hindi siya tama. It's still the wrong thing. Kaya, kumbaga, tama naman na pipiliin natin, pakikinggan natin na tama. Dapat tama. Pero yung pipiliin mo lang pakikinggan mo kung ano lang komportable kang pakinggan, ibig sabihin medyo hindi teachable yung heart mo. Or emotionally, hindi ka ganun ka mature. Delikado yun. Yun. And pahabang tumatanda kasi minsan hindi nagiging teachable yung tao. Nagkakaroon ng ego. So, maging maingat tayo. Manatili tayo na humble na kahit sino man yung mag-correct sa atin within the circle na pinagkakatiwalaan natin is capable tayo na Consider tumanggap. nyo yun, yung mga sinasabi. Kasi ang hirap yung hindi ka na nako-correct. Parang wala nang pwedeng magtama sa'yo. Dun, yung isa sa mga pinakadelikadong estado ng tao eh. Yung wala nang nakakapagbawal at nakakapagsabi ng kung may mali ka. Ganun. Mahirap nga yun. So, kumbaga magpapatuloy ka sa gawain mo na sa tingin mo, mabubulag ka eh. Mabubulag ka sa sarili mong ano eh. Bias ka kasi sa sarili mo eh. Bubulag ka sarili mo mantika. Mali pala yun. Sorry. Di ba parang ganun? Walang nagtatama eh. So, kaya alam mo, sabi ko nga maganda sa, minsan sa mga opisina, di ba, meron parang mga checklist, mga functionality assessment. Talagang checklist siya na malalaman mo na ginagawa ko ba to? Check. Hindi. X. O, diba? May ganun eh. Pero kung walang ganun, parang labo-labo na lang siguro opisina. No? Kung, ano, sa tao sana may ganun eh. Yung merong nag-check sa'yo. Kaya nag-examine ka honestly ng iyong sarili. Ayun, okay din yun. Yun yung kinocommand ng Bible. Maganda yun eh. Kasi ano minsan yung sarili. Hindi siya maganda laging minsan nabasihan kasi may bias ka. Di ba may experience tayo na, chinig ko nga eh, ganito ba talaga? Hindi. Oo. Inisip ko, mali nga ba talaga ako? Hindi. Di ba? Parang, wala siyang standard na pinagkumparahan. Feelings ang ginamit. Feelings. Mahirap din kasi pag laging feelings. Nabebetray yung ibang characteristics. Sige na, kayariin na natin ito sa 2 Timothy para move on na tayo. 9 to 13. Sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Kinakausap po dito ni Pablo si Timothy. Okay? So, pinagsisikap niya na makapunta. Bakit kaya? Sa ASAP daw. Iniwan na ako ni Demas. Na Demas. Sige. Oo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. Okay? So, meron tayong pumasok na karakter. Si Demas. Na maaaring narinig nyo na sa Acts. No? Maaaring narinig nyo na sa si Demas. Na iniwan na raw. Si Pablo. Na tong tao na to. Pumunta siya sa Thessalonica. Si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Okay. Si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Okay. Hindi si President ito ha. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko.
pagpunta mo rito, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat, lalo na iyong mga gawa sa balat ng hayop. Okay, yeah, mga parchments. Very specific. Very specific. Para aware kayo, itong 2 Timothy, ito na yung huling letter ni Paul, huling sinulat. Huling sinulat sa buong buhay niya. So traditionally, ito na yung huling epistle na sinulat ni San Pablo. So ibig sabihin, mga final words niya talaga to. Okay. So, though may debate kung talagang siya yung sumulat ng ibang mga epistles, ang point is we can somehow assume na naghahabilin na siya dito. Habilin. Okay, una, si Demas. Si Demas, sinabi previously na isa siya sa mga tumutulong Disciple sa ba siya? church. Si Demas, according dito, is, teka lang, Co-worker. na-mention siya as fellow worker. Ayan. Pero he went astray sa Colossians 4:14 at saka sa Philemon 1 verse 24. Hindi lang pala dito. So previously, meron siyang faithfulness, okay? Pwedeng panlabas lang, hindi genuine. Pero meron siyang zeal, outward zealousness. Kaya nga lang, after some time, nawala. Yun. Or sabihin natin, na-reveal kung ano yun, totoo. Ano lesson dito? So, Lesson yan. Ano titignan ang mo moral talaga lesson? yung fruit. Yung fruit talaga. Okay? Totoo naman kasing may ganun eh. Sinabi naman na yan, pati si Jesus eh. Oo. Di ba? May mga sa parable of the sower. Ba? Yung sa thorns, di ba? Oo. Yun, tumubo katabi ng mga thorns na ano sila eh, na worries of life at saka yung pursue sa money. Deceitfulness of riches. So, si Demas, yun yung term eh, na ano siya sa worldliness or yung love sa world. Yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. Di natin alam kung ano yung specific doon. So, nakapagbigay ito ng harm or sabi natin painful na experience kay Paul. Na syempre, fellow worker. Sample tayo ng mga ganong experience. Kunwari, Christian ka na. naglalakad ka naman na or tumatakbo ka naman na ng maayos tapos biglang huminto ka. Tapos nakapagtrabaho ka. Or kaya na-in love ka. Oo. Tapos pinili. Nawala. Yung, paano ba? Inaaral kasi namin yung prodigal son eh. Si God napakabuti. Yung kahit 1,000 kilometro ka napalayo sa Diyos, laging 1 metro lang yung pabalik sa Kanya. Kaso nga lang, minsan kasi para bang hindi ko alam kung pride ba or resentment or bitterness na hindi tayo makabalik. Yung para bang okay na ako sa buhay ko na to. Kaya minsan ang gusto kong itanong sa mga ganun tao or minsan sa aking sarili na nasasaktan pa ba tayo na okay yung life natin before pero nung nagka-jowa or nagka-asawa ng ibang religion or nagkaganito ng trabaho or nagkaroon ng ganitong desisyon, nawala ka na dun sa zeal. Kaya nga hindi lahat ng prayer tapos pinilit mo tapos nagkatotoo is answered prayer talaga kung hahayaan mo siya na mapalayo sa Diyos. Or it might be na galing naman talaga siya kay God, kaya nga lang, ginos mo na yung blessing na pariwara tuloy yung life or yung buhay mo. Di ba yan yung isa sa mga nangyayari kay Abraham, yung gustong-gusto niya magkaanak? Actually, yung mga small compromise kasi, nagre-result yan sa mga mga hindi magagandang consequence or result eh. Alam mo ba, kailan ko lang nabasa na si Jacob, pinapupunta ni God sa promised land eh. Kaso nga lang, parang nagstay siya dun sa isang town, parang few kilometers na lang papunta dun sa promised land. Yun yung time na na-rape si Dina. Diba? Na-rape si Dina kasi nagstay sila eh. Hindi naman siya dun pinag-i-stay ni God eh. Pinapupunta yung siya mga dun. simple sa tingin nating disobedience, no? Nakapagpahamak eh. Kala natin, wala lang. Yun. May epekto. But then again, sabi nga sa Psalms, kahit na minsan tayo yung nagdala sa ating sarili sa trouble na yon. Kumbaga, si God is merciful pa rin. Ang pakiusap lang sa atin ni God na tinuro nga sa atin no Sunday kahapon, na sige, pagbibigyan tayo ni God, pero
kapag nirescue naman tayo ni God at pinagbigyan naman tayo ni God, wag na tayong yung kumaliwat kanan pa ng lakad. Ibig sabihin, i-diretso na natin yung ating paglakad. Yung wag na yung Kumbaga nadapa ka na nun eh. Oo, wag mo naman nang ulit-ulitin na Nakakatulog ka na nun, di ba? pinalaya ka na nga tapos igagapos mo na may sarili mo. Ngayon, meron naman dito, hindi naman dahil sa sin. Oo. Kunwari, sino to? Si Crescens at saka si Titus. Si Crescens at si Titus, kailangan nilang umalis. Siguro meron silang ministry or missionary trip. So, kailangan nilang iwan si Paul. Physically. Ngayon, sabi dito, ikaw na lang ang nandito. Si Luke, yung physician, yung doctor. Si Luke. Kasi, Kaya may St. Luke's eh. at saka kaya may sumulat ng Luke at saka yung Acts. Okay. Siya. Mm. Si Luke. Si Luke yung ginamit ni God para isulat yung accounts niya. Then, binanggit dito, ang pinamagandang binanggit dito is si Mark, si John Mark. Si Marcos. Di ba si John Mark or si Marcos, siya yung nagkaroon ng conflict dahil siguro na discourage siya dahil may pagka-timid si John Mark. Bigla siyang bumalik. Bigla siyang bumalik sa Jerusalem, 'di ba? Siya ba yung naduwag? Oo. Nung una? Sabi ni Paul. hindi tama 'yun. Oo. Na dinesert niya tayo. Pero dito makikita natin somehow na naging mas gracious si Paul, tapos si John Mark mas naging matapang. So mas naging mature. Nag-meet halfway, Yung nangyayari. Parang sila nag-mature. So, na-restore si John Mark. Kabati pala. Oo. Pero alam mo, pag inaral mo yan, malaking factor nito ay si Peter. Kasi si Peter, isa sa church na hinahandle niya is yung church na nag-gather sa nanay ni John Mark. Nanay ni John Mark. Kaya nga baka nga si John Mark nakapakinig ng gospel hindi dahil kay Paul, kundi dahil kay Peter. So kumbaga parang anak-anakan niya si John Mark. Yun. So sabi niya, dalhin niyo daw si John Mark. So ibig sabihin, na-prove ni John Mark na hindi na siya katulad before na nang iwan. Ibang John Mark na yung nandito ngayon compared dun sa nang iwan. Grabe yung yung paradox, no? So kumbaga yung kanina sino? Si Demas yung Demas kasama. Tapos umalis. Tapos si John Mark, siya yung nang iwan ng una. Pero siya yung kasama ngayon. Kaya lagi ang pinakamahalaga yung ngayon. Yung ngayon. Yun lang kasi ang pwede nating panghawakan yung ngayon sa buhay natin. And of course, syempre salita ni God para sa future. Pero sa tao, ang pwede mo lang panghawakan sa kanila, yung ngayon. Kasi pwedeng kasama natin sila ngayon, pero bukas, wag naman sana, hindi naman pala nag-depart sila sa faith. Kaya nga wag daw tayo magbabaw sa buhay ng tao Sinusumpa ko. Diba? Mamatay man ako. Kasi sabi lang, let your yes be yes and let your no be no. Ngayon, napaka-specific niya. Kunin daw yung balabal na naiwan niya kay Carpus sa Troas. Pwede kasi na nung nahuli si Paul, kasi ang ugali ng mga Romano, kung nahuli, hindi, yung mga extra na garment, ipopossess ng mga sundalo. So, ibig sabihin, iiwan mo lahat yun. Dahil siguro alam na niyang mahuhuli siya, iniwan na niya yung balabal at saka mga gamit niya kala Carpus at saka kala Troas. Ngayon, ang cloak kasi, para siyang circular na kapa na pabilog na circular, may butas sa gitna. Doon sinusuot yung ulo. Tapos may binanggit dito yung parchment. Asan ba yan? Ayan, mga libro at saka yung mga parchment, yung mga pinatuyo sa... Kasi sila sumusulat balat ng hayop. So, ibig sabihin si Paul, even at the end of his life, hindi siya mayaman. Ang pinaka-treasure at saka devotion niya na hobby or ginagawa or nag-spend ng kanyang time is pag-aaral ng word ni God tsaka pagsusulat. Wala naman siyang binanggit na ibang kayamanan dito. Wala naman siya, yung mga alahas ko, di ba? Mga konting libro at saka yung mga sinulat. Yan. So, kumbaga hindi naman siya yung... Tsaka, kami siguro hindi na namin padidiin pa yung prosperity gospel, Kasi hindi na rin uso hindi na rin. Wala na, Pansinin nyo. Pag kasi hindi na uso. Pag kasi nalaman mo na ito totoo,
yung prosperity is a byproduct na lang. Hindi siya yung goal. Okay? Pwede kang payamanin ni God, pwede ka rin hindi. Ang goal natin is yung shalom, yung Peace. wholeness ng ating being, pero hindi yung sa prosperity lang sa pera. It is good na may pera tayo. Okay? But it is better na totoo yung Diyos sa ating buhay. Ayan. Next, 14 to 15. Ang bilis Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alejandro. Pagbabayarin siya ng Panginoon sa kanyang mga ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat mahigpit niyang sinalungat ang ipinapangaral natin. Hanggang 15 lang. Si Alejandro ay isang panday. So, sa English, coppersmith. Pero syempre, hindi lang copper. Kung ano man yung pwedeng gawin using metal works, pwede siyang tawagin na panday. Isang panday. Yung kutsilyo, espada, whatever na pwedeng Ano panday. daw ang ginawa ni Alejandro? Ang sabi lang naman dito is, Sinalungat. sinalungat. Hindi naman sinabi kung ano. Pwedeng ito Pwedeng si Alejandro ay wolf in sheep's clothing. Pwede. Tapos nagre-report siya sa Spy? mga Jew. Pwedeng ganon. Spine sa GC? Or pwede naman is sinisiraan niya si Paul. Pwede ganon. Sinisiraan niya. Binabadmouth niya si Paul. Chinichismis. Pwede rin naman nagsishare siya ng different gospel. So kung walang specific. Ayan. Basta ang sure Binabanggit lang, basta ang sure lang is sinasalungat niya yung tinuturo ni Paul. Not necessarily si Paul Kumbaga yung pag-expand ng kingdom ni God. Ngayon, isipin mo, mali ba si Paul dito na parang hindi pa naman personally kilala ni Timothy si Alexander para bang sinabi na niya, ingatan mo na. Hindi kayo nagka-crowdsource lang si Paul dito na, oy, kampi ka sa akin Yan na. Possible kasi yun Pwede kaya yan? Pero dahil si Timothy, di ba, syempre nag-disciple sa kanya is si Paul, talagang yun, warning yun na mag-ingat talaga siya dun sa tao na yan, hindi dahil sinalungat lang siya, kundi dahil humahad lang si Alexander sa pag-expand ng kingdom ni God. So kumbaga, not necessarily personal lang. Hindi personal to, no? Hindi lang personal. Kumbaga meron din kasi itong effect sa sa pagbabahagi ng at saka sa pag-expand ng salita ng Diyos. Parang may na siya, no? May tawag dito, disclaimer. Yes. Pero hindi naman niya sinabi na mamatay sana, masagasaan ng pison. Ang sinabi lang naman niya, may the Lord repay him according to his works. So, ibig sabihin, bahala ang Diyos. Anihin niya sana kung ano yung kanyang tinanim. Walang masama doon. Kasi kung mabuti ang tinanim niya, mabuti rin yung anihin niya. Pero kung masama yung tinanim niya, so kumbaga, parang ang pinuhit out niya dito. So yun pala magandang makasagot sa mga tao. No? Kumbaga, si Lord ang avenger. Yun. So si Lord ang gagante, hindi ikaw. Sa Revelations nga, hindi sinabi ng anghel na I rebuke you Ang sinabi niya, may the Lord rebuke you. So, kumbaga, hindi sarili mo ang I rebuke. nang re-rebuke. Hindi nga I rebuke you. Napaka-powerful naman nung may the Lord rebuke you. Ganda nun, So, in short, kahit na nang gigigil si Paul dito sa tao na to, hindi niya sinumpa, hindi niya sinabihan ng di maganda. Sabi lang niya, tsaka made the Lord repay. Pinasa Diyos pa rin niya kung ano punishment. Ngayon, kung di man nakasulat sa Bible, niloob ni Lord na itong si Alexander mag-repent. Hindi, maganda. Pero, kung hindi, for now, yung consequence or yung balik doon sa ginawa niya, hindi sa kanila manggagaling, kundi kay Lord. Ang natutunan ko dito, sir, hindi talaga dapat na marapat gumanti. No, kahit na sa tingin natin ginawa tayo ng kahindik-hindik. Nakaka-satisfy sa flesh. Oo. Pero mamayang gabi, pag matutulog ka na, it feels empty. Na para bang, dapat pa hindi ko ginawa yun. Kasi parang hindi ako naging bigger man or bigger Christian. Dun sa... Diba parang di ba yung sa mga pelikula, yung may kabit, ikaw pala ang kabit ng asawa ko. Di ba gano'n? Huwag kang mag-alala, hindi ako bababa sa level mo. Di ba? Ganun? Hindi ko isasayad ang kamay ko sa mukha mo. Hindi ako bababa sa level. Di ba mga ganun?
Pero indirectly, parang nilait na niya na we're not the same level. Kung matali-talino kang mga not on the same level. Hindi yun. Huwag tayong gumante. Madali itong sabihin at hindi mahirap siyang gawin sa mga sitwasyon. Oo, pero itong maganda yung yung hindi ka talaga makakapagpatawad kung ikaw mismo di mo alam na pinatawad ka lang. Yes. He has been forgiven much, loves much. Kaya minsan baka hindi tayo makapagpatawad kasi Tayo hindi din. natin alam. Yes. At tayo Hindi natin din. na-experience Yes. yun. At ang masama, dahil hindi mo nga na-experience na mapatawad ka ni God, maaari at malaki ang chance. Hindi mo alam na makasalanan ka. Yes. Di ba yung kay Berwin Mailey ba yun? Yung yung anak, yung asawa niya yun, kinaliwa siya ng asawa niya. Si Berwin Mailey. Naalala ko. Di ba? Tapos madami mga comment doon na na parang, Brad, bakit? Paano mo ginawa yun? Oo, di ba? Hindi ka tama yung ginawa mo na ganito, ganyan. Pero bilib ako doon. Though, alam ko naman na nag-work si Mahirap yun. Holy Spirit. Oo, pero ang ganda kasi nung sinabi niya na siya din ay merong mga scene na maaaring hindi lang broadcasted. Or hindi same ng sin sa asawa niya. Oo, pero scene pa din sa mata ng Diyos. Oo. Galang niya. Oo, di ba? Tsaka ang ganda rin nung pagkaka-advise at counsel ng mga elders sa Yun kanila. yung maganda doon. Yung iba kasi, Eko ako yan. Ayun naman si Eko ako yan. Kung ako yan. Ako nga eh. Diba? Meron naman gano'n. Kung ako yan, paano gantihan mo, Brad? Iba na magko-comment. Kwento nyo kasi yan or sabihin buhay nyo kasi yan. It doesn't work the same sa iba. Depende rin kasi yan sa cooperation ng bawat isa. Pag i-allow mo na si God is kumilos sa buhay mo, wala namang imposible. Okay? Ano kasi tayo, mas madalas tingin natin, mas malinis tayong tao dun sa ibang tao. Porkit hindi natin ginawa yun. Not knowing na yung sin natin is whatever color or design or style is similar pa rin na sinfulness dun sa karumal-dumal na ginawa ng ibang tao. Sabi ko nga doon sa sinishare ko, may sinusulat kasi ko article ngayon na maraming tao nagsasabi na mabuti sila, pero sinasabi ng kasulatan na walang sino man ang mabuti. Ano kasi, minsan, pag umiyak o naging emotional, parang siya na dapat yung tama. Hindi naman gano'n. Oo. Kaya may umiyak na. Ayawan na. Oo. Uy, umiyak na yung president natin. Makinig naman kayo. Di ba? sa high school. Hindi eh. Hindi ang sumisigaw ang tama. Hindi ang umiiyak. Kundi yung tao na nakasandig doon sa katotohanan. Minsan kahit tama ka na nga, kung mali pa yung way ng pagkaka-deliver mo, nagiging mali ka pa rin. Pero kumbaga, sige, walang problema na umiyak ka, walang problema na masaktan ka. Pero maging accountable tayo dun sa ginawa natin. Natalo na siya sa debate, saka sa diskusyon. Umiyak na lang. Parang Di ba tayo na lang? Gano'n na lang. May napanood akong Wala na gano'n exit kasi mapahiya, di ba? Nililitis siya tungkol sa kinarap na pera. Ewan ko sa Africa ata yun. Nag-ano na lang siya, para bang di na siya makasagot. Tapos bigla na lang na. Okay, sayang. Ewan pwedeng ko. totoo yun. Pwedeng totoo din naman kasi. Kapahiyaan niya. Oo. Pwede naman din kasi. Pero sana, lumabas yung masamang espiritu. pero sana whether sobrang nasaktan tayo, hindi puro iyak lang. Kailangan merong pag-take ng accountability. Nangyari kasi minsan, pag naiyak na, para bang mali na agad yung nagpaiyak. Ops na. Parang mali na agad yung nagpaiyak. Pero, ang totoong kwento, ayaw naman talaga maging accountable. Kasi minsan, It can be a form of manipulation. Actually, nga sabihin ko. No. One time may na ganyan ako na experience. Wala nang masama na mag-sorry, magpakumbaba ka, ikaw na lang umunawa. Pero nung inaral ko yung How to Convince with Lawyer Vince, may formal, kaya ko siya finalo, may formal way ng pagsasabi. Pwede mo daw sabihin na,
I understand your emotions regarding this particular situation. Parang ganun. But we cannot move forward unless we have accountability kung ano yung nangyayari Oh, ano dito. na? Parang, Oo. ano na? Kasi Tapos, kailangan may accountability tayo dito. Hindi pwede na kapag may mga ganyang situations is iiyak lang Tatakasan, tayo oo. tapos tatakasan lang natin. Kailangan merong accountability. Kumbaga, hindi pa ako nagkakaroon ng another chance na Encounter. maka-experience. Kasi yun na yung plano ko sa susunod eh. Kunwari, dadaanin na naman ako sa emotions or ganun-ganon. Ipo-point out ko na yes, I understand your feelings and emotions, but how about the accountability doon sa mga na bagay na to? Now, if ipipilit mo pa rin yung sa'yo, sorry, we cannot move forward doon sa reconciliation and resolution ng pag-aayos ng problem na to kung laging idadaan natin sa ganun. Yun yung... gundo naman. Kaya nga, tatanong ko ng mga estudyante ko, advisor daw ba ako? Hindi. So sabi sa akin, ba't kasi hindi ka advisor? Sabi ko, ang hinahandle ko mga teacher. Okay. Ano sir, mas madali yung pag-handle ng teacher no kaysa mga estudyante? Hindi. Kasi, mga estudyante, pwede mong pagalitan at pagsabihan eh. Teachable pa yun eh. Pero pag teacher kasi medyo sorry, hindi ko nila lahat pero mahirap. Kanya-kanya emosyon niya, kanya-kanyang prinsipyo sa buhay, kanya-kanyang mga Kanya-kanyang righteousness. Oo, kanya-kanya righteousness yan. Yung para bang hindi sila pwedeng masaktan. Not knowing na hindi naman lahat ng pagkakataon na masasaktan ka is an attack against sa'yo. Minsan yung mga panahon na nasasaktan ka is because there's a discipline na kinakailangan para matuto ka kasi hindi ka teachable eh. So kumbaga, mahalaga na objective tayo kung ano yung dapat gawin. Minsan, na-highlight pa yung paano kinorek kaysa yung sa actual na kasalanan na ginawa mo. No-offend ka kapag pinagsabihan ka. Pero yung hindi ka magturo, hindi ka na-offend doon. Na-offend ka kapag parang na-damage yung ego mo. Pero yung neglect mo sa mas maraming tao, hindi mo na... Parang insensitive ka sa sarili mo, sensitive ka sa iba. Actually, yan din yung sinabi ng mga kakilala ko. Hindi daw pwede na sensitive ka kapag ikaw yung sinabihan, pero insensitive ka sa mga mali mong ginagawa. Paano ka mako-correct? Yan. So, wrong. mahirap ding That's wrong. mahirap ding mag-lead. Yeah. Next, 16 to 18. Parang bata na. Yeah. Okay. Yes. Sa unang pagharap, hanggang 18 ba? Ah. Sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Wawa. Okay. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hentil. At ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Okay. Nagdadrama ba dito? Hindi naman. Pinakikita niya na si God is faithful sa lahat ng pagkakataon na whether may sumama sa kanya or wala. Kumbaga, andun si God. Siya talaga yung refuge and fortress. Pero sabi niya, sa mga tao na, na nadya, na hindi nag-stand kasama niya, sabi niya, may it not be charged against them. So, kumbaga, ayaw na niyang gumante. Actually, pag tumatanda ka na, gusto mo na ng tahimik na buhay. Para Ang ganda, no? Parang, parang sinabi ni Jesus nung pinapako siya. Yung forgive them for they do not know. Parang ganun ang dating eh. Pero tandaan mo, it took Paul a very long time to understand yung mismong sinabi ni Stephen nung siya yung nag-agree na batuhin si Stephen. Oo, dahil yung lesson natin, Yun din di ba? yun The yung first martyr. yun yung linya ni Stephen na Lord forgive them for they do not know what they are doing, di ba? So, maaring yun nga yung thorn in the flesh ni Paul. Hindi ko alam kung hindi ko ako definite doon. Pero kumbaga, naranasan niya yung grace and mercy ni God na kahit chief sinner siya. Full circle, ano? Kahit chief sinner siya, yung grace ni God is andon. Ay, yan din yung pinag-usapan namin. Yung grace ni God, empowerment siya para mas sumipag ka. Yeah. Oo, napag-aral natin yan. Sa small group namin, kasi may matagal nang uma-attend, mabaptize na. Sabi ko,
hindi ka ako sa lahat ng pagkakataon at bagay, aalalayan tayo. Hindi pwede na from time and time again, laging tayo na lang yung binibigyan, laging tayo na lang yung kinakamusta or bine-baby. Kaya nga nasabi ko yung linya na uunawain namin ang bawat isa sa atin sa kahit anong mga kadahilanan, pero kay God, mananatiling Pantay tayo. yung pagkukulang at pagkakamali. Kay God, pagkakamali at pagkukulang yun. So kumbaga, kung sa amin is maintindihan namin, kay God, yung mali, mali. Yung tama, tama. So ang point ko nun, as a Christian, ang goal natin, makapag-serve. Ang goal natin is mag-contribute sa kingdom ni God. Hindi tayo yung laging kinokontributan. Nung binasa ko nga anong pwedeng itulong ng mga Christians na 65 years old pataas? Sabi, pwede sila sa mga counseling, pwede sila sa pagtuturo ng word ni God or sabi nating pag-host. Yung mga simpleng bagay na hindi masyadong nakakapagod. So, ibig sabihin, walang... May part pa din. Yes, walang sobrang tanda, walang sobrang hirap. Minsan kasi kailangan matutunan muna natin. Siguro, nasa background din kasi ng family yun eh. Kunwari sa amin, sa parents ko, ang turo kasi sa amin, huwag ikaw yung laging nililibre or binibigyan. Kumbaga, tumatak sa akin yun. Kaya nga kunwari, kahit sa co-teacher ko, kunwari manlilibre, nagugulat ako pag may tumatanggi. Sabi niya na, hindi nahihiya din kasi ko na, syempre, ayoko din na inaabuso yung friendship. Isang teacher ko lang yung narinig, co-teacher ko lang yung narinig kung gumanon. Sabi ko, okay, same pala tayo ng naituro sa atin. Ganon din sa Christianity. Hindi sinasabi na ibalik mo doon sa tumulong sa'yo necessarily. Pero mag-pay forward ka naman. Hindi laging yung tumutulong ang dapat tumulong sa lahat ng sitwasyon. Hindi laging yung umuunawa ang laging uunawa. Tayo na inuunawa, mag-effort din tayo na, intindihin ko naman. Ako Mas naman sipag ngayon. ako naman. Ako Oo, naman ngayon. ako naman. Parang, Ito na may ambag ko ngayon. Yun Hindi naman yung- ako yung pakabiglang. Ganun. oo, si Paul, kaya niya sinasabihan si Timothy, for Paul's benefit ba? Yung mga sinasabi niya. Hindi. Para ito sa kapakinabangan both ni Timothy at saka nung iglesia ng ating Panginoong Jesus. Gusto niya na kapag namatay siya or wala na siya, hindi mapipilayan yung pag-expand ng kingdom ni God. So, sinasabi dito na the Lord stood sa pagpipreach niya. At siya is dineliver sa mouth of the lion. Kung paano si Daniel is na-deliver dun sa lion's den. So, mapapansin natin, napaka-scholarly ni Paul. So, sabi dito, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. Hindi niya sinabi na and the Lord will deliver me sa every evil, period. Ang sinabi niya, every evil and preserve me for His heavenly kingdom. So, kumbaga, kung yung pag-deliver sa kanya is dahil hindi pa niya time, kahit na, di ba, yung nahiga siya, yung parang hinintay siya munang bumangon, tapos bumangon siya. Yung pinagbabato siya. Tapos, bumangon siya, tuloy uli na mag-share. Kasi pinreserve siya ni God. Paano kung hindi na pinreserve? Uwi na sa langit. Kaya nga minsan, ganun yung isip niya. Uwi na ba siya o stay pa siya dito? Pag stay siya dito, papakinabangan pa siya ng mga brethren. Kung uwi na siya, tapos na yung duty niya. Parehong win-win para sa kanya. Okay, 19 to 21. Ikumusta mo ako kina Priscilla at Aquila at sa sambahayan ni Onesipero. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto at Trofimo na may iniwan ko sa Mileto na may sakit. Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Hanggang 21. Ay, sorry. Do your... Yun, tama. Eubulus. Kinukumusta ka ni na Eubulo, Pudente, Lino, si Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Okay. Tandaan mo kung sila si Priscilla at saka si Aquila. Sila yung nag-share kay Apollo. Okay, kay Apollos. Kasi si Apollos hindi pa siya acquainted sa Holy Spirit pero boldly yung pagpipreach niya is
Kumbaga, na-challenge na yung mga nakikinig until na shinare nila yung si God the Holy Spirit. So makikita natin na ina-acknowledge ni Paul even yung mga hindi na nabanggit uli na mga workers dito, na mga brethren. Actually, iba nga dito, ngayon lang lumitaw eh. Pero ang pinaka-unique dito, iniwan ko si Trophimus sa Mileto ng may sakit. Ano ibig sabihin nun? Hindi si Paul ang nagpapagaling. Kahit na maraming accounts na nag-lay hand si Paul o merong pinag-pray si Paul gumaling, hindi sa sarili niyang kapangyarihan o kalooban yung pagpapagaling or mga miracle. Si God pa din. Si God pa So rin. kung gustong pagalingin ni God, kung ayaw, kung So kumbaga, hindi yung healing, sorry sa ibang mga naniniwala sa ganun. niniwala sa ganun or sorry sa mga churches na minsan may mga announcements sila o magkakaroon tayo ng healing crusade, service sa ganitong araw, hindi tayo nagtatakda nun. Si God ang kumikilos. So, pansin mo, hindi lahat ng mabubuting lingkod ng Diyos ay pinagagaling ni God sa buhay na to. So kumbaga, though yung The Chosen is a creative, though creative na maaaring hindi naman talaga nangyari yung kay Little James doon. Little James. Pero dito sa example na to, si Trophimus is hindi pinagaling ni God. So may purpose naman si God. Saka kay Thomas, di ba, yung babae nung namatay. Ano yun? Di ba namatay yung parang oo. gusto niya? Sa bagay, creative lang din naman yun. Bakit hindi binuhay? May kanya-kanyang purpose si God sa lahat ng bagay. Even nga yung pinanganak na bulag, tinatanong, sino ba nagkasala? Yung magulang. Neither, hindi yun yung purpose ni God. Ang purpose niya is to glorify God. Yun nga, mahilig kasi tayo mag-assign ng may sakit, parang... Pagka ganun, ano kayang kasalanan nito? Pagka ganun, hindi ako nagbibigay ng definitive. Sinasabi ko lang possible na may mga consequence dahil sa kasalanan. Sinasabi ko yon. Pwede, Pwede yun. naman. Pero meron naman na may itinuturo si God sa tao na to para mas lalong mag-depend. Kaya it's very important na di naman lahat bibigyan ni God ng ganon. It's very important na kung yun man yung lot, di ba, whatever my lot, It is well. taught me to say it is well with my soul. Sana masabi natin yon, whatever man yung ibigay sa atin na pagkakataon ng Diyos. Kung, di ba? Ngayon, sabi dito is, binanggit din niya yung ibang mga tawag dito, brethren. Pero sabi dito, dalian mo bago mag-winter. Kasi mahirap magbiyahe ng winter. Pero it might be in a different manner na maaring anytime is sintensyahan na si Paul. Oo. Baka hindi na sila kita mag-abot. So, actually, si Paul daw is pinugutan ni Nero. Okay? Behead ba? Behead. Beheaded doon sa lugar na tinatawag na Three Fountains. Yung may tatlong bukal ng tubig. May absurd nga na doon eh. May absurd nga na kwento na pinaniniwalaan yung iba dyan eh. Na kaya daw nagkaroon ng fountain kasi no nalaglag daw yung ulo ni Paul, 3 beses daw tumalbog. So meron daw lumabas na bukal. Isang mainit, isang maligamgam, at isang malamig na oyo. Ako naman wala namang may lumabas o wala. Ang point dito is si Paul na martyr nung time ni Nero. Kaya nga tanong nila, ang sinasabi ng iba, si Nero daw, baka siya daw yung 666 na Antichrist. May computation pa silang ganun. Kasi nga si Nero sobrang wicked ng ginawa sa mga Christian. Ihilera niya yung mga Christian, tapos susunugin yung ulo para yun yung ilawan sa daanan. Ganun kalupit si Nero. Yan. Okay, last part. Naman yun. Oo, ganun siya. Tapos, naiinis si Nero kasi sa imbis na sumigaw sila sa sakit, ang ginagawa daw ng mga Christian, kumakanta. Doon siya nang gagalaite. Dapat nahihirapan kayo. Pero bakit kayo nagre-rejoice? Yan. Grabe, no? Alam mo, minsan yung persecution yung nakakapagpalabas ng tunay na atas mo eh.
Minsan nga pag walang persecution doon kayong tamad, yung walang Tapos, doon ka pa magkakasala. Oo, Doon sa, pero kunyari yung mga panahon na inaaway ka, di ba? Na, doon lumalabas yung laman talaga. Saka yung fellowship nyo iba, di ba? Ibang fellowship nyo nung may persecution Talagang nagpapalakasan kayo Okay. Sige. Last. 22. Samahan nawa ng Panginoon ang iyong espiritu. Sumayon nawang lahat ang kagandahang loob ng Diyos. So, kumbaga, napakasimple nung sinabi ni Paul dito na the Lord Jesus Christ be with your spirit. The force. Abide in me and I will abide in you. Grace be with you. No? Napakahalaga nung grace kasi even sa dulo ng Revelations, may the grace of God be with all God's people. Kasi yung grace, divine empowerment siya na yung mga bagay na hindi natin ma-obey before in the flesh, ma-obey natin because sa tulong ng Holy Spirit. At yung mga bagay na hindi natin matalikuran before, magagawa natin matalikuran by the power of the Holy Spirit. At saka sinabi ni Jesus, and I will be with you until the end of age. So dahil ginagawa niya yung go and make disciples of all nations, ginagawa niya yung Matthew chapter 28 na hinabilin ni Paul. Na si Paul din ginawa, imitate niya sa imitate Christ. So parang hinabilin niya pala yung ministry kay Yes. Timothy. Parang Yes. passing the torch. At may karapatan sabihin si Paul yan because si Paul, he fought the good fight of faith. Ayun nga, napugutan nga Napugutan nga Siguro, ayun lang din sinasabi ko nung nagfe-fellowship tayo nung Saturday, yung minsan kulang tayo sa yung assessment ba. Di ba sabi ko, kunwari, may sharing na convict tayo, nasaktan tayo. Ano ba ginagawa natin before na nasa third floor tayo? Tahimik tayo, uwi tayo ng bahay, magpe-pray. Ewan ko, kasi dagot sa akin ni Brian, uuwi, tapos, para iba yung sinagot niya. Hindi ka ako ganun. Uwi ng bahay, may meditate, pe-pray, re-repent. Yan. Siguro yun yung mainam na ibalik natin na ugali. Hindi naman sinasabi na hindi natatawa, walang humor, hindi na may ganun. Ang point lang is, sober tayo, clear yung mind natin na may mga pagkukulang nga na kailangan na mapunan. At saka, yung zeal natin in the start, despite na may mga pamilya, responsibilities, hindi yun dapat hadlang para gawin natin kung ano yung nararapat dun sa Diyos. Hindi siya condemnation na mas naging tamad ba, mas naging ba. Hindi. Pinakikita lang na yung grace ni God is evident sa ating buhay na yun ay hindi distraction. Blessing yun. Yun ay mga blessing na galing kay God para mas mag-mature tayo. Ayan lang. Yun lang, guys. Diba? And then, next week, nasa na tayo? Titus. Tama? Titus. Saglit lang yun. Konti lang Titus.